Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, nakauwi na nga ang ating bida, si Hajan, at nagkita silang muli ni Anghua, ang kanyang tapat na tagasilbi. Masaya silang nagkasama muli at nagdiwang sa gabing iyon kasama si Dongpil. Naghapunan sila ng magkasama, at hindi naiwasan ni Hajan na mag-isip ng mga susunod niyang hakbang. Alam niyang kailangan niyang makakuha ng suporta mula sa iba pang mga pinuno ng Demon Cult, dahil ramdam niya ang banta mula sa ika-4 na disipulo na nagpaplanong ipapatay siya. Sa kabilang banda, ang ika-4 na disipulo naman ay pinatigil ang plano nila na ipapatay si Sorayang, matapos mapansin ang kakaibang pagbabago sa kanya. Alam niyang dapat baguhin ang plano, kaya't inutusan niya ang kanyang kasabwat na manggagamot na magpadala ng isang liham ng imbitasyon sa tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility. Sa kasalukuyan, abala si Anghua sa pagwawalis ng bakuran habang pinapanood niya ang pagsasanay ng ikatlong batang Panginoon. Kahit kagabi lamang ay lasing na lasing sina Hajan at Dongpil dahil sa kanilang inuman, kitang-kita ni Anghua ang lakas at bilis ng ikatlong batang Panginoon sa kanyang pagsasanay. Mabilis itong kumikilos, at sa bawat hakbang at talon, nararamdaman ang lakas ng kanyang martial arts. Nagulat si Anghua dahil hindi niya inaasahan na sa kabila ng mga kasiyahan kagabi, tila hindi ito apektado, patunay na hindi ganoon kadali ang pagiging disipulo ng Demon Lord. Habang nagwawalis, hindi maiwasan ni Anghua na isipin kung gaano kalayo na ang narating ni Hajan mula nang una siyang makarating sa Demon Cult. Nakikita niya ang determinasyon sa bawat galaw nito, at natutunan na niyang huwag maliitin ang kakayahan ng batang Panginoon. Ang cool niya, bulong niya sa sarili, at napansin din niyang tila may mas seryosong misyon na nakaatang sa balikat nito, lalo pat dami ang atensyong natatanggap nito sa publiko ngayon. Habang patuloy na nagsasanay si Hajan, tumatakbo sa isip niya ang naging usapan nila ni Dongpil kagabi. Nang medyo lasing na si Dongpil, sinamantala ni Hajan ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa mga taong maaaring makatulong sa kanya sa loob ng Demon Cult, partikular sa mga may malalim na koneksyon. Sinabi ni Dongpil na ang General Strategist ang pinaka-eksperto sa ganoong bagay dahil siya ang pinuno ng Military Division, ang pinakamakapangyarihang grupo sa loob ng kulto. Ngunit, ayon kay Dongpil, napakahirap makausap ang General Strategist lalo na ngayong abala ito sa mga kritikal na gawain ng kulto. Tanging ang Demon Lord lamang ang regular na nakakasalamuhan nito. Sinundan pa ni Dongpil ang kanyang sinabi at pabirong itinuro ang sarili, ang Court of Elders ay hindi rin pahuhuli. Bilang isa mga pinakamahusay na grupo sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult, kami ang nagpoprotekta sa Demon Lord at sa mga disipulo, kaya hindi pwedeng maliitin ang kapangyarihan namin. Napabuntong hininga si Hajan at tila sumakit ang ulo. Pakiramdam niya'y wala siyang masyadong nakuhang bagong impormasyon sa sinabi ni Dongpil, kaya tinanong niya ulit, oo na, gets ko na. Pero may iba pa ba? Sino pa ang may malalim na kaalaman sa mga pakikisalamuha rito? Habang patuloy na kumakain, seryosong sumagot si Dongpil, si Soyeon Sim. Siya ang tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility. Siya ang namamahala sa lahat ng internal finances ng kulto, at dahil doon, marami siyang alam tungkol sa mga relasyon ng iba't ibang mga tao rito. Natigilan si Dongpil at nagpatuloy, pero, batang Panginoon, hindi ganoon kadali. Mahigpit ang patakaran ni Soyeon Sim, hindi sila basta-basta nagbibigay ng impormasyon, lalo na kung tungkol sa personal na buhay ng mga miyembro ng kulto. Biglang sumeryoso si Hajan sa mga narinig. Tila nagkaroon siya ng ideya at nagplano ng susunod na hakbang. Nagpatuloy si Dongpil, bahagyang nag-aalangan, pero bakit mo ako tinatanong nito? Pinaplano mo bang? Bago pa makatapos ng pagtatanong si Dongpil, biglang dumating si Anghua, bitbit ang mga inumin na dala niya para sa kanilang dalawa. Napabuntong hininga si Hajan sa masamang timing ng pagkakapasok ni Anghua, habang si Dongpil naman, na halatang lasing na, ay masaya at tuwang-tuwa sa bagong mga inumin. Tila nakalimutan nito ang seryosong pinag-uusapan nila. Hindi naiwasang mapangiti si Hajan, ngunit sa loob-loob niya, bumabalik-balik ang kanyang mga iniisip tungkol sa plano ng ika-4 na disipulo. Alam niyang hindi siya pwedeng magpadalos-dalos, ngunit kailangan niya ring kumilos ng mabilis upang maiwasan ang posibleng panganib.
Nagbabalik ang eksena sa pagsasanay ni Hajen sa umaga. Habang nagpapakawala siya ng malalakas na suntok, bumabalik sa kanyang isipan ang kanilang napag-usapan kagabi ni Dongpil. Batid niyang hindi magiging madali ang pakikipag-ugnayan sa tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility na si So Yong-saim. Ang pagiging tagapangasiwa ng mga pondo ng kulto ay nagbibigay ng malaking otoridad kay So Yong-saim, at alam ni Hajen na hindi pwedeng bigla na lamang siyang makipag-usap dito ng walang maingat na pagpaplano. Habang nagpapakawala ng isa pang malakas na suntok, patuloy na dumadaloy ang mga alalahanin sa isip niya. Alam niyang ang ikaapat na disipulo, kasama ang mga tauhan nito, ay tahimik na gumagawa ng mga hakbang upang ipapatay siya. Nagkamali siya sa pag-aakalang ligtas siyang makakabalik sa kanyang dating buhay matapos ang kanyang pananatili sa Solitary Bamboo Grove. Sa loob man o labas ng Heavenly Demon Divine Cult, mayroon at mayroon pa ring mga taong gustong pabagsakin siya. Kaya naman, naisip niyang kinakailangan niya ng mga kakampi, mga taong handang sumuporta at ipagtanggol siya sa harap ng mga panganib. Natutunan na ni Hajen mula sa kanyang nakaraang buhay na hindi madali ang lumaban ng mag-isa. Sa mundong ito, ang pagkakaroon ng mga kaalyado ay kasing halaga ng lakas at kakayahan. Dahil dito, malinaw na kailangan niyang maghanap ng mga tao sa loob ng kulto na maaaring magtiwala sa kanya at pagkakatiwalaan niya na tutulong sa kanyang laban. Habang abala si Hajen sa kanyang pagsasanay, si Anghua naman ay tahimik na pinagmamasdan ang kanyang batang Panginoon mula sa di kalayuan. Habang pinapanood niya ang malalakas na galaw ni Hajen, manghang-mangha siya sa mga galaw nito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala dahil sira-sira na ang bakuran ng kanilang tahanan. Naguguluhan siya kung paano maaayos ang bakuran nila at kung kailan kaya siya matatapos sa paglilinis nito. Sa kalagitnaan ng pagsasanay, nagsimulang gumamit si Hajen ng demonic energy, at napapalibutan ng kakaibang aura ang kanyang katawan. Lumakas ang bawat suntok at hakbang, halos pumutok ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit matapos ang ilang minuto, naramdaman ni Hajen ang pagkapagod. Huminto siya at tumingin sa paligid, napansin ang mga bakas ng pinsala na dulot ng kanyang sariling enerhiya. Napaisip siya, hindi ko pala napigilan ang sarili kong lakas. Dahil siguro marami akong iniisip kaya ako hindi nakapag-ingat. Sa pagkakatigil niya, inamin ni Hajen na hindi lang ang labas na mundo ang kaaway niya, ang sarili niyang isip ay nagiging sagabal din. Kailangang bumalik siya sa focus, hindi lang para sa kanyang kaligtasan kundi para sa mga taong umaasa sa kanya. Desidido si Hajen na magsimulang maghanap ng mga kasangga at pag-aralan ang bawat hakbang ng kanyang mga kalaban, lahat ng ito ay nagsisimula sa kanyang plano upang makipag-usap kay So Yong-saim at tuklasin ang mas malalim na misteryo sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Maya-maya ay dumating si Dongpil. Agad niyang napansin ang batang Panginoon na abala sa kanyang pagsasanay. Nang makita ni Hajen si Dongpil ay nagbihis siya at binalik ang damit pantaas, sa kasinalubong ito. Lumapit si Dongpil at inabot ang isang espada na hiniling nitong ipahanap. Ang espada ay kasing haba ng nasira niyang espada noong nakipaglaban siya sa Sundered Serpent sa loob ng Solitary Bamboo Grove. Tama ang sukat, sabi ni Hajen habang tinanggap niya ang espada. Salamat, Dongpil. Winasiwas ni Hajen ang bagong espada ng bahagya. Bagaman hindi niya ginamitan ng buong lakas, isang malakas na enerhiya ang bomb-alot sa paligid ng espada, na agad na ikinagulat ni Dongpil. Iniisip ni Dongpil na may halong takot at paghanga, hindi niya pa nga ginagamitan ng todo pero ramdam na agad ang lakas ng aura mula sa espada. Tahimik siyang namangha, nakangiti lang si Hajen at ibinalik ang espada sa kaluban nito. Maganda nga itong dinala mo, sagot niya, kita sa kanyang mga mata ang kasiyahan at kumpiyansa. Matapos isaksak ang espada sa kanyang baywang, biglang sinabi ni Hajen, kailangan ko nang umalis. Napakunot ang noo ni Dongpil at agad siyang nagtanong, saan kayo pupunta, batang Panginoon? Bahagyang ngumiti si Hajen bago sumagot, para buuin ang aking hinaharap. Ngunit halata sa mukha ni Dongpil na hindi niya lubos na maintindihan ang ibig sabihin nito. Habang nag-uusap sila, biglang sumampa sa balikat ni Hajen ang maliit na Zoro na matagal nang sama-sama sa kanya. Napatingin si Dongpil sa Zoro at nagtanong, isasama mo pala siya, batang Panginoon. Ngumiti si Hajen at tumango. Oo, magiging kasama ko na siya mula ngayon. Bago umalis,
tumingin si Hajan kay Dompil at nagtanong, kung hindi ka abala, Dompil, maaari kang sumama sa akin. Sa kabilang banda, nagpalit ang eksena sa Spring Flower Pavilion, isang mataas na uri ng pavilion na tanyag dahil sa napakagandang kalidad ng alak at pagkain. Dito ay naghihintay si Hong Yoo-moon, ang ika-4 na batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult. Ang lugar ay mas malaki kaysa sa karaniwang bahay-inuman, may malapalasyong disenyo at napapalibutan ng malalaking puno at masaganang hardin. Kinikilala ang Spring Flower Pavilion hindi lang sa mga pagkain nito, kundi pati na rin sa kapaligirang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng tensyonadong mundo ng kulto. Dumating si So Yeon-sim, ang tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility, na tinanggap ang imbitasyon ni Hong Yoo-moon para sa isang pribadong hapunan. Tahimik at maingat ang mga kilos ni So Yeon-sim, bagamat alam ng lahat na siya'y isang babaeng may matinding impluwensya sa kulto. Nang makita siya ni Hong Yoo-moon, agad siyang bumati at sinalubong, tila nag-aalangan pero may ngiting nagkukubli ng mga intensyon. Magandang gabi, tagapangasiwa, sabi ni Hong Yoo-moon habang itinuro ang kanilang mesa. Nagpahanda ako ng mga pinakamasasarap na putahe para sa gabing ito, pero hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Ngumiti si So Yeon-sim at sumagot ng kalmado, hindi mo na kailangan pang mag-alala, batang Panginoon. Ang Spring Flower Pavilion ay nasa ilalim ng aking pamamahala. Kaya't alam na alam kung masarap ang lahat ng pagkain dito. Nang marinig ito, biglang napatigil si Hong Yoo-moon at tila nahiya siya nang mapagtanto na inimbitahan niya pala ang mismong may-ari ng lugar, at siya pa ang nag-aastang host. Napaubo siya upang itago ang kanyang pagkapahiya, at napatawa ng bahagya. Binawi ang tensyon sa pamamagitan ng isang marang tawa at imbitasyong umupo na para kumain. Umupo na silang dalawa sa mesa, at agad na nagsilbi ang mga tauhan ng pavilion ng masasarap na pagkain at dekalidad na alak. Napuno ng mabangong halimuyak ang kanilang paligid, isang kombinasyon ng iba't ibang putahe na nagpakita ng yaman at kasaganahan ng Spring Flower Pavilion. Habang kumakain, pansin ni Hong Yoo-moon ang kakaibang katahimikan sa mga mata ni So Yeon-sim, matalas, mapagmasid, at tila hindi nasesindak ng kahit sino. Maya-maya, hindi na nagpatumpik-tampik si So Yeon-sim. Matapos inumin ang isang baso ng alak, tinanong niya ng direkta si Hong Yoo-moon, bakit mo ako inimbitahan ngayong gabi, batang Panginoon? Hindi siya naniniwalang hapunan lang ito para lang magpakasaya. Nakangiti si Hong Yoo-moon ngunit may halong kaba. Kahit pa alam niyang magaling siyang makipag-usap, mahirap talagang basahin si So Yeon-sim, isang babaeng sanay na sa pakikipaglaro sa politika sa loob ng kulto. Wala naman talagang partikular na dahilan, sagot niya ng may ngiti, nais ko lang magbigay ng pasasalamat sa iyong sipag at dedikasyon sa ating kulto. Walang alinlangan, ikaw ang isa sa mga pundasyon ng ating grupo. Sa kabila ng magalang na tono ni Hong Yoo-moon, tila alam ni So Yeon-sim na may mas malalim na motibo sa likod ng imbitasyong ito. Subalit, mapagpakumbaba ang kanyang tugon. Wala iyon, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Ang lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng ating kulto. Habang nakikinig si Hong Yoo-moon, alam niyang hindi ordinaryong babae si So Yeon-sim. Isa itong babaeng matagal nang nagtiis sa mga hamon ng Divine Cult, nakipaglaban sa mga politika at intriga, at matagumpay na umakyat sa ranggo upang maging tagapangasiwa ng isa sa pinakamakapangyarihang pasilidad ng kulto, ang Internal Enlightenment Facility. Kilala ang pasilidad na ito sa paghawak ng mga pananalapi ng kulto, at dahil dito, may malalim na kaalaman si So Yeon-sim tungkol sa mga relasyon at transaksyon ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kanilang samahan. Habang nag-iisip si Hong Yoo-moon, alam niyang kailangan niyang mag-ingat sa mga kilos at salita niya. Hindi biro ang makipag-usap kay So Yeon-sim. Ang bawat salita, bawat pagkilos, ay may kaakibat na kahulugan. Alam niyang hindi magiging madali ang makuha ang tiwala nito, ngunit alam din niyang malaki ang magiging papel ni So Yeon-sim sa mga plano niyang itaguyod ang kanyang impluwensya sa loob ng kulto at matalo ang ibang karibal sa trono kabilang na si Sorayang. Napakahirap makausap ng isang tao na kasing abala mo, sabi ni Hong Yoo-moon na nagpatuloy ang ngiti sa kanyang mukha. Kaya talagang pinahahalagahan ko ang oras mo ngayong gabi, tagapangasiwa. Tumango si So Yeon-sim, ngunit nanatili ang kanyang malamig na ekspresyon, ang oras ko ay para lamang sa kapakanan ng kulto, batang Panginoon.
Ano man ang kailangan mo, basta't para sa ating kapakanan, ako ay laging nandyan. Sa isip ni Hong Yoo-mon, alam niyang hindi pa oras para ilabas ang tunay niyang intensyon. Ngunit sa gabing iyon, nagkikislapan na ang mga plano sa kanyang isipan. Alam niyang sa likod ng bawat tahimik na gabi tulad nito, may mga pagkakataong maaaring magpabago ng landas ng kanilang kapalaran. Pagkaalis ng mga taga-silbi, bumigat ang hangin sa pagitan ni Hong Yoo-mon at So Yeon-sim. Halos maramdaman ni Hong Yoo-mon ang tensyon habang tahimik na naghihintay sa sagot ng tagapangasiwa. Sa wakas, si So Yeon-sim ang unang bumasag ng katahimikan. Sabihin mo na kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit gusto mo akong makita, matalim ngunit kalmadong tanong ni So Yeon-sim habang itinitiklop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Huminga ng malalim si Hong Yoo-mon bago sumagot, kailangan ko ang tulong mo. Nang marinig ito, biglang tumayo si So Yeon-sim, handa nang maglakad palayo. Walang alinlangan sa kanyang kilos, tila walang interes na marinig pa ang anumang sasabihin ni Hong Yoo-mon. Salamat sa inumin, batang Panginoon, malamig niyang tugon, magkikita tayong muli. Ngunit imbes na magpanik, ngumisi lang si Hong Yoo-mon habang hawak ang kanyang baso ng alak, at tahimik na tinanong, hindi ka ba komportable sa hihilingin ko? Nilingan siya ni So Yeon-sim at tumigil sa paglalakad. Hindi yun ang problema, sabi niya ng direkta, ngunit hindi ako pumapanig sa sinumang kandidato para sa trono. Tumaas ang kilay ni Hong Yoo-mon, tila sinisipat ang sagot ng babae. Bakit naman? Tanong niya, nagtatakang mabuti sa kanyang tono. Tumugon si So Yeon-sim na walang pag-aalinlangan, hindi ko alam kung paano gumagana ang ibang mga organisasyon, pero sa amin, hindi ako pwedeng magpakita ng pagpanig. Ang Internal Enlightenment Facility ay nangangasiwa sa mga panloob na gawain ng buong kulto. Kapag hindi kami naging neutral, mawawala ng balanse ang kulto. At kapag nawala ang balanse, masisira ang istrukturang itinayo ng ating samahan. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Hong Yoo-mon ang matinding kumpiyansa at pagkakaroon ng prinsipyo ni So Yeon-sim. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya kung talagang totoo ang sinasabi nito. Sa kabila ng malalim na respeto sa posisyon ni So Yeon-sim, hindi niya maiwasang ituring itong pahayag na arrogant, lalo na't sinabi niya ito sa harap ng isang kandidato para sa trono. Paano mawawala ng balanse ang kulto? Isip-isip niya, kung isa lang ang Internal Enlightenment Facility sa maraming organisasyon sa loob ng kanilang samahan. Ngunit hindi nagpakita ng alinlangan si So Yeon-sim. Bagkus, idinagdag pa nito, alam kong alam mo na ang posisyon ko, kaya hindi ko inaasahang tatanungin mo ako ng ganito. Sa puntong iyon, ibinaba ni Hong Yoo-mon ang kanyang iniinom na alak, tinapunan ng seryosong tingin si So Yeon-sim, at sinabing, tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility, nagkakamali ka. Hinihiling ko lang na tulungan mo ako ng kaunti. Hindi ko hinihingi ang iyong buong suporta o ang iyong pagpanig sa akin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni So Yeon-sim. Ganon na rin iyon, maikli nitong tugon. Walang ipinagkaiba. Tumawa si Hong Yoo-mon ng mahina, ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, matalim ang mga mata niya. Magkaiba yon, giit niya. Gaya ng sinabi mo, alam ko kung gaano kahalaga ang posisyon ng Internal Enlightenment Facility. Ngunit hindi ko sinasabing lumabas ka sa iyong neutral na posisyon. Ipinapanukala ko lamang na sa isang maliit na bagay, maaari mo akong tulungan. Nagbuntong hininga si So Yeon-sim, tila nagiging mas matatag sa kanyang desisyon. Kung alam mo kung gaano kahalaga ang aming neutralidad, dapat alam mo rin na hindi kami mag-e-endorso ng kahit sinong kandidato, maging sa pinakakaunting paraan. Hindi naman yun nakasulat sa mga batas ng kulto, mariing sambit ni Hong Yoo-mon, hindi magpapatalo. Oo, hindi nga iyon nakasulat, mahinahong tugon ni So Yeon-sim, ngunit may mabigat na intensyon sa kanyang boses. Ngunit hindi lahat ng prinsipyo ay kailangang nakaukit sa batas. Ang aming neutralidad ay hindi lamang usapin ng batas, kundi ng prinsipyo, isang paraan para ipakita ang aking katapatan sa kulto. Ang Internal Enlightenment Facility ay hindi pwedeng magpakita ng anumang bahid ng pagkiling. Iyan ang pamana ng aming integridad at magiging tungkulin ko hanggang sa huli. Sa harap ng matigas na paninindigan ni So Yeon-sim, tahimik na ininom ni Hong Yoo-mon ang natitira niyang alak. Alam niyang hindi siya basta-basta magwawagi sa diskusyon ngayong gabi.
Ngunit sa kanyang isipan, kung hindi niya kayang makuha ang direktang suporta ni Soyeon Sim, may nakahanda siyang bala upang maabot ang kanyang layunin. Patuloy na nagpumilit si Hong Yumo na baguhin ang desisyon ni Soyeon Sim, ngunit nanatili itong matatag. Tumalikod si Soyeon Sim, handa nang umalis at tuluyang magpaalam. Ngunit hindi pa siya nakakalabas ng pintuan nang biglang nagsalita muli si Hong Yumo, isang pangungusap na parang bakal na nagpahinto sa mga hakbang ng tagapangasiwa. Nabalitaan ko na kailangan mo ang green turtle 4-leaf clover, sabi ni Hong Yumo, may tonong matimbang at puno ng tiwala sa sarili. Agad na natigilan si Soyeon Sim, ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay malamig at mabigat, sinasalamin ang bigat ng kanyang posisyon at pag-iingat. Hindi niya ito inaasahan. Nagpatuloy si Hong Yumo, ito ay isang bihirang halamang gamot, hindi lang basta-basta makikita kahit saan. Kahit sa Yunnan, kung saan halos lahat ng mga halamang gamot ng Kalto ay kinukuha, hindi ito matagpuan. Narinig ko pa nga na kahit sa silangan, malapit sa mga karagatan, bihirang-bihira itong makita. Tumigil siya sandali, tinitimbang ang epekto ng kanyang mga salita. Pero kung kailangan mo ito, ibibigay ko sayo. Hindi ko naman ito kailangan. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Nakasalubong ni Hong Yumo ang malamig na tingin ni Soyeon Sim, puno ng pag-aalinlangan. Sa huli, bumukas ang kanyang bibig, at sa isang mabigat na tono, tinanong niya, paano mo nalaman ito? Ngumiti si Hong Yumo, ang kanyang tingin ay may bahid ng palasintahan. Importante pa ba yung malaman? Tanong niya, tila hindi iniinda ang bigat ng sitwasyon. Hindi para sa'yo, sagot ni Soyeon Sim ng malamig. Pero para sa akin, oo. Sagutin mo ang tanong ko. Tahimik na tumitig si Hong Yumo sa kanya bago siya ngumisi, at mapaglarong nagtanong, kung ganoon, hindi ba dapat bigyan mo ako ng kapalit para sa sagot ko? Sagot niya, may kalmadong tono ngunit may halong pamimilit. Hindi ako makikipagnegosasyon kung alam kong lugi ako. Sumiklab ang galit sa mga mata ni Soyeon Sim, ngunit sa halip na sumigaw, nanatili siyang kalmado. Tila pinagbabantaan mo ako, ang malamig niyang tugon. Napangisi si Hong Yumo, ngumiti ng payapa na parang bata na nagtatangkang magpatawa ngunit alam niyang may baraha siyang hawak. Paano ko naman pagtatangka ang pagbantaan ang tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility? Sabi niya na may halong biro, ngunit may seryosong tono sa ilalim ng kanyang mga salita. Sadyang nasa mahirap na sitwasyon lang ako kaya't sana ay maunawaan mo. Wala siyang balak huminto sa pangungumbinsi. Sa kanyang mga mata, makikita ang matinding determinasyon, hindi alintana kung gaano kalalim ang laro ng kapangyarihan na kanilang ginagalawan. Sa bawat negosasyon, kailangan mong maglapag ng isang bagay na gusto ng taong kasosyo mo para maging patas, dagdag niya, tumutok ang tingin kay Soyeon Sim. Naniniwala ako na ang green turtle 4-leaf clover ay isang magandang alok para sa sitwasyong ito. Ano sa tingin mo? Tahimik si Soyeon Sim, tinitimbang ang bawat salita ni Hong Yumo. Alam niyang ang halamang gamot na ito ay maaaring ang tanging sagot sa problema niya, isang problema na walang ibang nakakaalam, maliban kay Hong Yumo. Ngunit alam din ni Soyeon Sim na sa bawat pagbibigay, may kapalit na hinihingi, at ang kapalit na ito ay maaaring mas mahalaga kaysa sa inaasahan. Bagaman hindi pa niya sinasabi, alam niya na hindi basta-basta ang hinihiling ni Hong Yumo. Napatigil si Soyeon Sim sa kanyang pag-iisip. Hindi niya akalain na aabot sa ganitong sitwasyon ang kanilang pag-uusap. Bumalik siya sa upuan, bagamat halata ang alinlangan sa kanyang mga mata. Ngumiti si Hong Yumo, tila batid niyang napahulog na niya ang loob ng tagapangasiwa. Huminga ng malalim si Soyeon Sim, tinitimbang ang mga posibilidad. Ano ang gusto mo? Tanong niya, handang makinig sa alok ng lalaki. Naglakad palapit si Hong Yumo, ang bawat hakbang ay puno ng tiwala. Hindi naman ito isang malaking bagay, sabi niya, nagmumukhang walang bahala. Maituturing mo itong isang maliit na pabor lamang sa pagitan ng magkaibigan. Pumikit ng bahagya si Soyeon Sim, tila hindi na nasorpresa sa mga salitang narinig. Alam niyang may higit pa rito. At ano ang pabor na iyon? Tanong niya, pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Nakangisi si Hong Yumo, lumapit pa ng kaunti at bumulong sa kanya, kilala mo ba ang isang taga-silbi na nagngangalang Anghwa? Biglang natigilan si Soyeon Sim.
Alam niyang hindi simpleng tanong ito. Kilala niya si Ang Hua, isa sa mga taga-silbing nagtatrabaho sa tahanan ng ikatlong batang Panginoon. Nag-umpisang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ang kaugnayan ni Ang Hua sa planong ito ni Hong Yuamon? Ano ang balak mong gawin? Tanong ni So Yeon Sim, tinutuklas kung ano ang pinaplano nito. Ngumisi si Hong Yuamon, tila nasisiyahan sa kanyang reaksyon. Simple lang, sagot niya. Nais ko lang na magulat siya araw-araw kung ano ang ginagawa ng ikatlong batang Panginoon sa loob ng 3 buwan. Biglang sumiklab ang galit at pag-aalinlangan sa loob ni So Yeon Sim. May balak ka bang masama sa batang Panginoon? Tanong niya, hindi makapaniwala sa mga naririnig. Tumawa si Hong Yuamon at lumayo ng bahagya. Akala ko ba hindi ka nagtatanong ng mga bagay na hindi madaling sagutin? Tila nagbibiro ang tono niya, ngunit alam ni So Yeon Sim na seryoso siya. Hindi mo pwedeng iwasan ang tanong na iyon, sagot ni So Yeon Sim, matigas ang boses. Ikaw ang unang humiling sa akin ng isang mahirap na pabor. Talaga bang mahirap iyon? Tanong ni Hong Yuamon, tila hindi alintana ang bigat ng sitwasyong ipinapasok niya kay So Yeon Sim. Mahirap para sa akin, sagot ni So Yeon Sim. Kapag nahuli si Ang Hua na nag-uulat ng pang-araw-araw na ginagawa ng batang Panginoon, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa akin? Alam mo bang ang posisyon ko ang nakasalalay dito? Ngumisi si Hong Yuamon, ang kanyang likod ay nakatalikod kay So Yeon Sim habang dahan-dahang itinaas ang kanyang baso ng alak. Ang gagawin mo lang naman ay siguraduhing hindi ka mahuhuli. Naguguluhan si So Yeon Sim, alam niyang hindi ito ganon ka-simple. Masyadong delikado, at kung sakaling malaman ng ikatlong batang Panginoon, hindi lang si Ang Hua ang mapapahamak kundi pati siya mismo. Ngunit matigas si Hong Yuamon sa kanyang pangungumbinsi. Hindi ito delikado, patuloy ni Hong Yuamon habang tumutugay-gay ng alak, hindi man lang nag-aalala. Sasabihin mo lang kay Ang Hua na kumilos tulad ng palagi niyang ginagawa. Wala siyang kailangang gawin na kakaiba. Kailangan lang niyang magpadala ng simpleng liham pagkatapos ng maghapong trabaho. Walang komplikado rito. Ngunit kumontra si So Yeon Sim. Mukhang simple ito, ngunit hindi ako komportableng gawin ito. Alam kong may mas malalim pa dito kaysa sa ipinapakita mo. Sinubukan niyang tapusin ang kanyang argumento, ngunit hindi siya pinatapos ni Hong Yuamon. Biglang nagbago ang tono ng lalaki, kahit magkaroon ng problema, simple lang naman ang solusyon. Ibinaba niya ang baso at hinarap si So Yeon Sim. Dagdag pa niya, ang katotohanan ay parang usok ng tabako. Kapag tinanggal mo ang pipa ng tabako, wala nang makakaalam kung sino ang naninigarilyo. Tila may banta sa ilalim ng kanyang mga salita, na sa oras na may mangyaring hindi kanais-nais, kaya niyang itago ang lahat ng ebidensya, na para bang walang nangyari, sa pamamagitan ng pagligpit sa taga-silbi kung sakaling magkaproblema. Sa kabila ng mga salita ni Hong Yuamon, nanatiling hindi komportable si So Yeon Sim. Alam niyang hindi ito isang simpleng pabor, at mas malaki ang nakataya kaysa sa sinasabi ni Hong Yuamon. Bukod pa rito ay may madadamay na isang inosente. Masisira ang integridad niya bilang tagapangasiwa at nakasalalay ang hinaharap ng hawak niyang organisasyon. Ngunit isang bahagi ng kanyang isipan ang nagtatanong, ano ang magiging implikasyon ng pagtanggi niya. At kung tatanggapin niya naman ang alok ni Hong Yuamon, paano siya makakaligtas sa sitwasyon ng hindi nag-iiwan ng alangas-ngas. Habang naguguluhan si So Yeon Sim, isang kakaibang sensasyon ang bumalot kay Ang Hua. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla niyang naramdaman na may mga taong nag-uusap tungkol sa kanya nang kumati ang kanyang tenga, isang senyales na pinag-uusapan siya. Ngunit sa mga oras na iyon, wala siyang ideya na siya ang magiging susi sa isang mas malaking laro ng kapangyarihan na maaaring magbago sa kanilang mundo. Dito na po muna nagtatapos, at abangan natin ang susunod na mangyayari. Pero bago tayo tuluyang magtapos ay shoutout muna tayo mga kaginggo. Maraming salamat sa inyo, sa araw-araw na pag-aabang at panunood dito sa ating channel. Please like and share, maraming salamat.